ating amazing barley testimony. So yes po, again, isa po tayo sa mga living testimony ng products natin. My name is Ruth Jaira Dizon. Former supervisor po ako, employee po ako sa isang music store dito sa Pilipinas, sa Manila. And then, before ko makita yung I Am Worldwide, ayan. So, sino po dito yung mga employee? Di ba? So, sobrang salute tayo sa mga empleyado. Lalo na ngayon, bare months, tama? Kahit mahirap sumakay, kahit mahirap mag-travel, di ba? Ang kailangan nating gawin is pumasok pa rin. Okay? So, sabi nga nila, di ba? Mas mahirap daw mag-ibang bansa. Yes, mahirap din naman dito maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Tama? So, ayun po ano, so isa po tayong sales staff and then ayan, eventually po na-promote naman tayo as supervisor. Okay? So, isa po akong mahihain, 'di ba? So, dati po no from probinsya po ako, from La Union. Ayan, sino po dito yung mga ayan, amazing morning from Isabela. Ayan, si Mentor M Sales. Ayan, tama ba? Or invite to no, from Isabela, Ilocano din. Okay, so pumunta po ako dito sa Manila para maghanap ng trabaho. Undergraduate po tayo ng college kasi hindi na po tayo kayang pag-aralin ng parents natin. And nag-giveaway po ako para makapag-aral din po yung mga kapatid natin. Okay, so ang nangyari po niyan, ayan, nandito po sa Manila and then syempre, sa pagtatrabaho naman, again, sabi ko nga po, wala namang madali. Tama, kahit naman saan tayo pumunta, lahat naman is 'di ba? May hirap. Okay po. So ako po no since small po 'yan. So anong nangyayari po niya, 5 years po ako nagtrabaho as sales staff. Ayan. And then na-promote tayo supervisor. So syempre, wala pa naman sasakyan that time. So ang travel natin diyan is tricycle, jeep. Tapos kung familiar po no sa mga invites po nandito, from SM North, tinatawid ko siya papuntang Trinoma kasi ang work ko po is sa Trinoma, no? So almost 5 years ganun po yung routine ng work ko. Okay, so syempre, since centralized mall yun, aircon yun, di ba? Centralized na aircon. Syempre, pag maglalakad ka, pawis. Ako po, sobrang pawisin. Kahit nga po nakaupo, ngayon nga po nagsasalita, parang napawisin na. Di ba? So, ang nangyari po no, nangyari po no, 5 years na pagtatrabaho ko. So, nag-start po siya, ayan, nag-start po siya, sabi nga po dito, so many people spend their health gaining wealth, then have to spend their wealth to regain their health. Okay, sino po dito yung mga guilty na katulad ko? Ayan, pa-type naman po one. Di ba? Sa mga masusugid nating mga employee po, no? So ako po talaga, ang mindset ko that time, sabi ko, sige, trabaho, 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 trabaho. Diba? So, hindi natin namamalayan na yung health natin, napapabayaan na rin pala. Okay, kaya po ako no, sabi nga po kanina ng Mentor AJ, 'di ba? So, marami talaga na itong quote na 'to, marami talaga na alam mo yung focus sa pagtatrabaho, napapabayaan yung health. Okay, so nagkaroon po ako ng sakit, nag-start po siya sa pneumonia. No, naakala ko noon, sabi ng doctor, 3 months na gamutan, okay na. Kasi nasa work po ako, no, sabi ko nga po, centralized aircon yun. So, pagpasok ko pa lang ng mall, tuyo na, papunta pa lang sa store namin, tuyo na yung pawis ko sa likod. Okay, so akala ko normal na pag sumasakit yung likod mo, tapos may onting ubo ka, parang ano lang lamig, tama, di ba? Hilot lang, di ba? Dadaan sa hilot. No, akala ko ganon. So, napabayaan siya. Hanggang sa sabi ko na nasa trabaho po ako, ah, ah, sumakit na yung dibdib ko. Di ba? Akala ko, nagpapalpitate ako kasi mahilig po tayo sa kape. Di ba? So, sabi ko na, bakit ganun pagtatawa ako, paghihinga ako, hindi na ako, parang hirap na. Di ba? Parang yung hinga mo, sunod-sunod na, hindi na yung parang normal lang, na inhale, exhale. Ganon. So, hanggang sabi ko noon, other day, di ba? So, trabaho pa rin, pasok pa rin sa trabaho kasi sabi nga, 'di ba, no work, no pay. 'Di ba? So hindi naman po kami well off. So kailangan ko mag-provide din sa family ko. At that time may mga nag-aaral pa. No, so talagang trabaho. No, so sabi ko noon, dumating na po sa point na nasa trabaho ako na napagtatawa ako or hinga ako ng malalim, hindi na siya babalik. Hanggang sa nilagnat na po ako. No, so yung sakit ng upper ng dibdib ko hanggang sa lower na siya ng dibdib ko, masakit na hanggang tumatagos na siya sa likod. Okay? So
from pneumonia, yan. No, akala natin, may mga kakilala po ba kayo dito, no, lalo na sa mga invites, na alam mo yun, na nagkaroon ng sakit ng pneumonia. Diba? So, hindi pala siya, ano, no, hindi pala siya basta-basta rin na sakit. Pag napabayaan mo siya, either pwedeng iba't ibang sakit yung pwede mong maranasan. Ako po, no, nagkaroon ako ng pleural effusion or yung tinatawag natin na tubig sa baga. Ayan. So, sino po dito yung may mga kakilala na nagkaroon ng sakit sa tubig sa baga, no? So, to cut the long story short po, no, from work ko noon, nilagnat ako. So, sabi ng boss ko, Ruth, ano, inom ka lang ng Biogesic. Tapos, pahinga ka lang sa storage room. No? Hanggang, alam mo yun? So, alam mo yung tipong parang namumula ka na sobrang init ng katawan mo. So, ginawa ko siya since boss natin siya, no? So, nangyari noon, parang 1 hour, hindi pa rin, ganun pa rin, nag-chill na ako. No, so doon na nakita ng boss ko na parang hirap na akong huminga. So yun yung pinaka nag-open ng mind ko na sabi ko, kaya di po I'm not against sa mga employment po, no, pero naranasan ko siya, 'di ba? So sabi ko, hangga't hindi pala nakikita na totoong may sakit ka, hindi ka, alam mo yun, hindi ka papauwiin. 'Di ba? At that time po, parang ano pa lang ako, kaka-promote pa lang, parang running pa lang ako nun for promotion. No, so sabi ng boss ko, sige Ruth, uwi ka na. Alam mo yan, hindi ko na nga po alam paano ako nakauwi. So, pag-uwi ko po, as in talagang nawalan na ako ng malay. So, ang nangyari po nun, pagkagising ko po, hindi na ako makahinga. So, tinakbo na po ako sa hospital. So, 3 hospital po yung pinagpasapasahan pa ako that time. Sabi ng doktor, hindi nila malaman ko ano yung sakit ko kasi baka daw, yung sabi pa ng iba, baka daw buntis, gano'n. No? So, nangyari po niya, in-x-ray ako. Ito pong x-ray na to, itong nasa baba, hindi pa po ito yung pinaka-worst. Kasi yung black na to sa lungs natin, ito yung hangin. No? So, itong sa left side ng lungs ko, parang half na lang, yung pinaka-unang x-ray ko, half na lang yung hangin. So, ibig sabihin, yung half, yung the rest is water na siya. Okay? So, hanggang sa second x-ray, third x-ray ko po, nangyari, wala na siyang black. No, so ibig sabihin wala nang hangin, puro water na lang. No, so sabi nga po dito, 'di ba, Proverbs 16 verse 4, the Lord has made everything for its purpose. Okay? So naniniwala po ako no lahat ng bagay may purpose. Okay? So kasi kung hindi po ako nagkasakit, hindi natin makikita yung barley. Kung gaano ka-effective talaga. Alam niyo po, no, yung amazing barley ng I Am Worldwide, ito po yung barley talaga na pure and legit. No? So, ang nangyari po yun, nagtatake po ako 2 times a day, 4 times a day, 2 sa morning, 2 sa evening. Minsan hapon nakakapag 1 box pa ako noon. No? So, from ito po, no, yung x-ray natin na ganito. Ayan. So, kinuha po ako ng tubig sa baga pa that time. So, 2 liters po ng water sa left side lang ng baga ko yung kinuha. No, sabi nga po ng doktor, ito nasa emergency ako noon. Sabi ng doktor sa parents ko, 3 days na lang na hindi niyo pa dinala yung anak niyo sa hospital, possible wala na siya. Okay? So, yung oxygen na yan sa ilong ko, pag tinanggal mo, hirap na po akong huminga nun. No? So, from pneumonia, di ba, simpleng sakit, di ba, sa likod, no, parang natuyuan ka ng pawis. No, nauwi po siya sa tubig sa baga. So, 2 liters noon. So, yung operation ko po noon from 8 p.m. hanggang inabot po siya ng morning ng 6 to 7 a.m. So, 2 liters po yung kinuha sa baga ko. 3 tusok po yun na yung laki ng karayom is kasing laki ng ballpen. Ganun siya kalaki. No, nagising ako, tapos nakaupo ako, ganun lang ako. Alam mo yun, no, nakikita ko, alam ko kung paano pinapasok, nararamdaman ko. Pero since naka-anesthesia siya, alam mo yun, parang ramdam mo lang na may pumapasok sa katawan mo, no, na sharp. No, so nangyari po nun, no, sabi ko nun habang nasa operation ako, paglabas po namin doon, nakita ko po yung mama ko. Yung mama ko po may sakit sa puso po siya. So bawal siya mapuyat, bawal siya mapagod. So yun po yung nag-open ng mind ko. Sabi ko, after ko dito sa hospital, gusto ko makakita ng ibang opportunity. Okay? No, so hanggang sa na-share po sa atin yung barley, tinake po natin yung barley. Sabi pa nga po ng doctor may natirang 50 ml na water sa lungs ko. Hanggang other day, tumataas siya na tumataas. Nag 150, 200, hanggang nag 450. No? So sabi ng doktor ko, ganito Ruth, since hindi ka naman na nilalagnat, kasi syempre, di ba po sa hospital, hindi naman biro ang bills.
Tama? Everyday, pag nasa hospital ka, para kang nagpapagas ng sasakyan, nagpapa-full tank. No, yung full tank na yun, parang ano, bayad pa lang yun sa doctors. Iba pa yung, alam mo yun, yung hinihigaan mo, yung bawat gamot na ini-inject sa'yo, iba pa yun. Tama po? No, so almost 2 months no, syempre, doon ko po nakita yung mama ko na talagang umiiyak na siya. Bakit? Kasi hindi na po dahil sa sakit ko. No, nakita ko na po na dahil kulang na yung pambayad. Okay? No, so ibig sabihin po, kaya naniniwala po ako dun sa quote kanina, no, no, so many people spend their health gaining wealth then have to spend their wealth to regain their health. Okay? So, anong nangyari po nun, lahat ng nasave ko sa pagtatrabaho, napundar ko lang din siya sa pagbayad sa hospital bills. Nagkautang pa po kami. No? So, sabi ko na maghahanap ako ng ibang opportunity. No, sabi ng doktor, 2 months, Ruth, balik ka ulit dito sa may lung center po. 2 months balik ka gamutan and then kunin natin ulit yung tubig na natira sa baga mo. No, so tinest nila, hindi naman siya malignant cell. So, kailangan na ulit kunin. Kasi sabi niya, nagtataka po yung doktor, bakit ganun tumataas ulit siya ng tumataas? Okay? So, nangyari po nun, no, nung tinitake ko na po yung barley, sabi ko, why not i-take ko muna yung barley, hindi muna ako maggagamot. No, yung reseta ng doktor, wala po akong biniling kahit anong gamot po doon. No, so taas in barley lang po siya. And sa isang box ng barley, 2 box pa lang po nun. Sabi ko, nakakaramdam na ako ng pagagaan. No, so bumalik na po ako ulit sa trabaho. Wala pa pong 2 months, bumalik ako ulit dun sa lung center sa doctor po na yun, no? 1 month and 2 weeks pa lang po yun, no? Na continuous taking po ng barley. Sabi ng doktor, sige Ruth, tinetest niya po ako. Ruth, sige i-check natin, no? Ayan. So sabi niya, okay lang ba second opinion? X-ray ka namin ulit. No, yung X-ray niya na po, na next na nun, ito na po yung lumabas. Ayan, ito po yung nasa baba. No, so ibig sabihin from ganito yung lungs po na X-ray, naging ganito na po siya, ibig sabihin normal na siya. No, so yung left side ng lungs po, hindi na siya water, hangin na siya. Sabi ng doktor sa akin, Ruth, yung water sa lungs mo, nagtikining na lang siya or nag-moist na lang. Okay? So, knowing na ang tinitake lang po natin nun is barley lang talaga. Okay po, no? So, hanggang sa nakita ko po, no, nakita ko po yung ganitong opportunity, ayan, sa kaibigan na kaibigan ko po, ayan, no, may angel mentor Ven Harriet Vargas, no? And siya po yung nag-share ng business na to. Okay, so sabi ko nun, yung produkto, that time po kasi kababalik ko lang ulit sa trabaho, wala pa po akong ano, parang first salary ko lang ulit. No? So, yung first salary ko, as in talagang down payment natin, ginawa natin ng paraan yung pag-join dito, no? Sa mga members po, sa mga non-member po nandito, maganda, no? Kung ikaw nakita mo na proven talaga yung produkto, 'di ba? So marami ka nang nakitang mga testimony. Maganda magawa talaga natin ng paraan. Why? Kasi unang-una, 'di ba? Once na naging member po tayo, automatic you have lifetime 50% discount sa pure organic barley natin. No? So, hindi ka natalo doon kasi unang-una 100% worth of products yung kapalit. No? So, kaya hindi na po tayo nagdalawang isip. Ginawa natin ng paraan. No? Sabi nga po ng mentor ko kung pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. At that time po, wala akong ibang naiisip na dahilan, kundi puro paraan lang. No? Kaya talagang ginawa natin ng paraan. And doing the business po, no, sabi nga po dito, you were born for a reason. God has a purpose for you. No, lahat ng nangyari, 'di ba, masakit, mahirap, 'di ba, masaya, lahat 'yun may purpose. 'Di ba? Once naging member ka, agent of hope, 'di ba? Kung ano 'yung nangyari sa iyo, pwede mo siyang ma-share. Kasi yung mama ko po, no, share ko lang na yung mama ko po, meron po siyang enlargement of the heart. So ibig sabihin, meron na siyang lifetime maintenance. High school pa lang po ako noon, meron na siyang lifetime maintenance. And na-detect na may sakit siya sa puso, may bara yung puso niya. And alam niyo po, no, taking po, ngayon po ang mama ko, wala na po siyang bara sa puso. Hindi na, yung size ng heart niya na from 12 centimeter, 'di ba? Ang normal size kasi ng heart ng tao po, no, sa atin is 8 centimeter. Okay? So sa kanya, 12 centimeter. So malaki. No? So syempre, pag malaking heart natin, hindi siya normal. No? So yung mama ko po, and ngayon po na yung mama ko, hindi na po tumataas ng 8 to 9 centimeter yung heart niya.
no, taking barley. So, ibig sabihin, hindi lang ikaw yung pwedeng matulungan ng produkto, even yung mga taong mahal mo sa buhay. And right now po, ang mama ko, wala na po siyang wala na po siyang maintenance, barley na lang. No, meron din po tayo, business partner, no, na hindi ko na makakilala from ibang bansa, from USA. Diba, si Mentor Jackie, meron po siyang stage 2 na cancer din sa breast. And right now po, no, na yung dating nagka-cramps ng mga kamay niya, nagagalaw niya na. Diba? And isa rin po siya sa mga cancer survivor po. And meron din tayo, ito po, no, may bukol sa ulo, nagtitake ng barley, and unti-unti po lumiliit na. Okay, so ibig sabihin, hindi na ikaw pwedeng matulungan ng produkto natin, even yung mga tao na pwede mong makausap, ma-share ng products, no? And then, ang kagandahan po, once na ginawa mo yung business, shinare mo, natulungan ka ng produkto, pwede ka rin matulungan through opportunity po. Okay, so dito po, no, dahil sa business, 'di ba, ang plan lang natin is mapagaling tayo ng barley, matulungan tayo ng barley. And dito po, no, naranasan din natin kumita, yan, no? So, kumita ng milyon, nagkaroon din po ng sasakyan, yung dating sinasalary natin, na kinikita na natin ng 1 week, and hindi lang po yan, no? Hindi lang po tayo yung natulungan, even yung mga tao po na under na organization, no? So, hindi lang din po tayo nagkaroon ng sasakyan, even yung mga tao po na under na organization po natin, okay? So, ito po, na mag-add po ako dito, na sabi po dito, there is no better time that now to start living healthy. Okay po, so ibig sabihin, sa panahon po natin ngayon, lalo na po, di ba, yung mga cause of death, di ba, hindi na yung mga iba't ibang sakit na alam natin, yung mga normal na sakit, yung cardiovascular, di ba, hindi na yung respiratory, di ba, so even yung environment na meron tayo, yung stress, no, nasabi nga nila, even yung may mga anxiety, ibig sabihin, kahit anong age natin, pwede kang tamaan ng sakit. Diba? Ngayon, yung virus, diba? Nagkaroon ng virus, kahit sino, matanda, bata, middle age, nagkakaroon ng sakit. So, ibig sabihin, walang perfect time, diba? Para, alam mo yun, hindi walang perfect time para mag-isip tayo na kailangan prevention, mag-prevent. No, so ibig sabihin, right now, kailangan mag-start ka na ano po, mag-prevent. Kasi sabi nga po nila, di ba, prevention is always cheaper than cure. Okay, kailan ka magpe-prevent kung kailan di na, alam mo yun, kung kailan tinamaan ka na ng sakit. No? So, ayun po, no, again, no, sa mga invites po natin, ayan, no, you can message po yung tao nang invite sa'yo dito. And ayan, no, kung ikaw, di ba, may mga kakilala ka na may sakit na katulad ko, pwede mong ma-share. Or kung ikaw mismo, di ba, na nagbabattle ngayon ng sakit, maganda po matake nyo talaga yung barley natin. Okay, so again, I'm Mentor Ruth. Ayan, no, proud agent of hope, and I am worldwide.